Magandang hapon. Naka si Oliver, Intong, na taga Krame. Ang ating pag-usapan ngayon ay lumalabas na inuugnay ni Ping Lacson si Speaker Bersamin na si Speaker Bersamin ang utak ng 100 billion na insertion para kay Marcos. Pilin, pahingin ng kape nga. So kung si Speaker Bersamin, pangyari ba kaya yan? At knowing the fact na tinanggal si Bersamin bilang Executive Secretary, siya nga ba ang may utak sa 100%, 100 billion na insertion? Inamin naman ni Lacson, hindi namin, kinumpirma ni Lacson na may 100 billion na insertion. So parang inamin ni rin ni Lacson na totoo si Saldico sa pagsasabi na merong pinapasok na 100 billion pesos na proyekto si BBM. Parang gano'n na rin indirectly of saying it. Gano'n po nangyari. So, tapos sinabay tanggal si Amina Pangandaman. So, in short, ladies and gentlemen, they are admitting that Saldico is telling the truth all along. Yan po. Naimbag Malim, Romel Bingson. Ano ba ito? Tanga, nakinig na sana mabuti. Sino ba sasabihin mong tanga? Rodi Rabi, pag ako sabihin mong tanga, okay lang po yun. Total, karapatan mo naman magbigay ng opinion patungkol sa akin. So, talakay natin. Una, ibalik ko kayo doon sa tinatawag na expose ni Saldico. At sa expose ni Saldico, ay very clear na tinawagan siya na ipasok ang 100 billion. At tandaan ninyo, yung 100 billion na papel na kung ipapasok ay nanggaling doon sa brown leather bag. At tandaan ninyo, yung brown leather bag na yon, sinabi pa ni BBM, sabi ni Saldico, sinabi ni BBM sa kanya na maiwanan na lang kayo, huwag lang yung brown leather bag. Ano ba yon? So, may pagnanakaw na 100 billion na insertion at leather bag may laman na cocaine. Pinagtahi ko ngayon ito sa pamamagitan, pinagtabi ko pala yung sinabi ni Saldico at yung pagtanggal ni BBM kay Bersamin, kay Amina, at yung ngayong sinabi ni Lacson na totoo pala na mayroong 100 billion. Sinasabi niya lang ay hindi totoo na nag-deliver ang delivery papunta kay Bongbong Marcos ay hindi daw totoo yun. Naniwala ba kayo dyan? Kaya ba ni Bersamin yan? Lalo ng apo niya si Adrian Bersamin. O Arriba Philippines, mabuhay. Dagdag Batoy, pinirmahan na ni BBM yun at binasa. O saka panghuli yan, tama ko po kayo Dudog Batoy. Pinirmahan niya rin at tinitingnan kung tama o hindi. Bakit nakalusot? Binigay. So ito talaga si Bungit, kawawa yung mga tao niya. Pinasalo niya kay Bersamin ang 100 billion. Dinamay pati sa Amina Pangandaman. Pero ang katotohanan, imposible, sabi nga ni Dudog Batoy, tama po kayo. Pinirmahan ni Bungit ang budget na hindi man lang niya tinanggal yung 100 billion na insertion, saka sakali hindi siya nagpa-insert nun. Bakit pinirmahan niya? Probinsyanong Nagyaw,
wala ng kwenta ang Blue Ribbon Committee. Di pwede gawin resource person si Saldi. At nag-comment na ah, si Mr. Lacson, Toto Kausing. O, sabi niya, Pastor Rodi Rabi, talaga na lang talamak na. Every day, it seems that we are getting information na piece them together and you will see the story. Okay. Ito, pakinggan muna natin si Saldi ko sa kanyang unang sinabi sa video. Pakinggan natin. Tandaan ninyo. Ito ha. 156. Ko, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2020. Tanda mo yan ha. Nag-umpisa ito nang tumawag si Secretary ng DBM na si Amina Pangandaman sa kanya. Before. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Okay ha? Klaro, ang sinabi ni Saldico, hindi magsisinungaling ito. Patungkol sa sinabi sa kanya ni Amina. Sinabihan siya ni Amina Pangandaman na katatapos lang ng meeting niya kay Pangulong Marcos at pinapa-insert ang 100 billion. At para malaman pa-insert sa bicameral, sa BICAM. At para ma-confirm, pinapatawag ni Amina Pangandaman si Saldico kay Adrian Bersamin na apo ni Lucas Bersamin. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Dahil sa noong araw na yon, magkasama sa meeting ni BBM si Amina Pangandaman at si Adrian Bersamin. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Sinabi naman ni Saldico na tinawagan niya si Adrian Bersamin. Tatanungin kung kino-confirm kung totoo na nagpapasok si Bongbong Marcos ng 100 billion. Ang sabi niya ay totoo nga po. Sabi ni Adrian Bersamin ay totoo. Okay. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. Okay ha? So pagkatapos niyan, ang ginawa ni Saldico, tinawagan yung boss niya, si Romualdez, para sabihin kay Romualdez yung sinabi ni BBM na nagpapa-insert si BBM ng 100 billion. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. At sumagot si Romualdez, what the President wants, the President gets. So, dito mo makikita na naaayon po sa tamang ugali ang lahat. Kasi wala pong President na direkta tatawag sa Appropriations Committee Chairman kung anong gusto niya mangyari. Kung walang ganon, hindi ibig sabihin talagang totoo itong nangyayaring ito. Okay, ito, pakinggan na natin. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at after several days, nag-set ng meeting si Amina Pangandaman. Yusek Adrian Bersamin sa amin Si Adrian Bersamin. ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado So nakipagkita sila kay Speaker Romualdez sa Aguado Residence ni Romualdez. building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Nandun din, with testigo na si Jojo Cadiz. So ibig sabihin, pagkatapos nun, na
na pag-utos na magkaroon ng 100 billion na insertion, nagkita si Amina Pangandaman, si Adrian Bersamin, si Jojo Cadiz, at kasama si Romualdez. Kasama na. Ibig sabihin, mali ang sinasabi ni Lacson na si Adrian lang hindi kasama sinabi ni Lacson na hindi kasama wala siyang sinabi na kasama si Romualdez. Okay. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Oh, brown leather Nung bag. sinabi po ni Yusek Brown leather bag. Tandaan yung brown leather bag. Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Okay. Ayan na ha. Maiwan ang lahat, wag lang ang brown leather bag. At ang brown leather bag, dyan po nanggaling ang 100 billion na papel na para ipa-insert na pausapan. Para ipa-insert sa Bicameral Conference Committee. So, naintindihan nyo na? Magbasa muna tayo. Sige, i-compare ko na ngayon sa sinabi ni Lacson. Mariros, Martin Tamba hired Mina P. and introduced to BBM. Noy Salis, laglaga na sila. Mariros, fired out na yan si Mina Pangandaman sa time ni Duterte kasi corrupt. Pinoy Vlog, may kahati kasi si Lacson sa 100 billion kaya todo tanggol kay Bangag. Raimundo Ribucas, Aimee, ang dahilan bakit kinansil Inc. ang rally. Kasi siyempre, sabi ng rally ay tapos na po, nakuha na namin ang gusto namin makuha, tigil na namin. Hindi po siya kinansil dahil kay Aimee. Pipito ba to? Tama ka, Idol Toto, tirador, madami sila palusot, lalo na yung si Kuratong. Rodi Rabi, probinsyanong Laglagay of Vlogs. Andrea Guico. O yun, ipapakita na natin ngayon ang sinabi ni Ping Lacson. Ito. Ito naman sinabi ni Ping Lacson. Lumabas ngayon si Ping Lacson, gusto niya isalba si BBM at ang utak daw ng 100 billion na singit fund ay walang iba kundi si Bersamin. Ayan. Pakinggan niyo si Lacson. Asan na yun? Ito. Nasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, inamin yan, talagang nasingit sa BICAM. Inamin niya. Totoo na yan, pagkasingit sa BICAM. Nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente. That I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely. Bakit mo inattest na hindi totoo, Ping? Andun ka ba nung nangyari yon? Para masabi mo na nangyari po, hindi? Buang ka talaga, sip-sip ka talaga. Sobrang sip-sip ka. Papakuan ka talaga. Style mo talaga. Ay, nako. Kung hindi lang dahil sa Kuratong, hindi ako magdududa sa'yo. Untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ay, ka na naman. Ang sinasabi niya,
noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion na di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President. Paano mo sabi na maniwala ka doon sa kampo niya? Not the President, that the President was not involved. Wala kang ebidensya, Lacson. Who misrepresented him? O na, Lacson. Senator Lacson. Matagal ka na po sa pamahalaan mula pulis. Natural lang yan. Nasasabihin nila ganon. At sigurado ko andyan si BBM. Gagawin ba nila yon kung ayaw ni BBM? Sige nga. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. Ayan. Pinangalanan mo si Bersamin. Apo ni Lucas. Name drop the President. Making Saldico Name drop. Name drop. believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Di ba? Nanggaling yung 100 billion na papel mula doon sa brown leather bag. At ang brown leather bag, magkasama si Lacson, magkasama si Saldico, si PBBM, at saka si Romualdez. Magkasama sila at sinabi pa nga tungkol doon sa brown leather bag, maiwan na sila, wag lang yung brown leather bag na pinakuha pa sa PSG. At sa kwento po ni Saldico, kasama si Romualdez. Ang ibig mo sabihin, papayag si Romualdez na walang alam si BBM? Ganon ba yun? Tapos, alamin natin, i-recall natin ang ginawa ni Gutesa na dineliver kay Romualdez. At dineliver din doon sa bahay doon sa Aguado Street. Doon sa bahay ni Romualdez sa katabi ng Malacanang. At sinabi rin ni Saldico na pinadeliver niya mga tao niya doon sa kay BBM. So, ngayon kung pinadeliver kay BBM, bakit mo sasabihin na walang kinalaman si BBM? Sige nga. Bakit walang delivery na punta kay Bersamin? Sige nga. Bakit walang delivery na punta kay Amina Pangandaman? Sige nga. Paano mo paliwanag yan? Now, Yusek Traigib Olaybar. Ayun naman. Yan, may delivery kay Yusek Traigib Olaybar. Para kanino yung natanggap ni Traigib Olaybar? Other personalities. Anyway, regarding the 100 Sino yung other personalities? billion, binreakdown kasi nireview niyo yung kanyang notes. This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. As he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. So, ngayon, yan ang dahilan. Napakawala. Paano lagyan? Gawin nilang punching bag si Bersamin tsaka si Amina Pangandaman. Ngayon, nilabas nila para kunwari, maniwala ka ba si Bersamin kaya niyang kukunin ito? Kaya niya gawin yung pagnanakaw na hindi alam ni Bungit? Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi Ano lang hindi totoo? breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Ay, tama yun, 81 billion. Yung 29 billion, other agencies. Hindi 29 billion, mali ka, 19 billion. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Sino? Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya,
naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. Hiwalay And yung sabi sa niya, kanyang kickback, ang pagka- Lacson. Iba yung kickback gano'n na pinadaan kay Saldico. Alam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. The modus Iba pa yon yung dineliver ni Saldico. Ano ka ba? that yung arrangement nila is, may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian O, ilabas niyo ngayon yung logbook ng Diamond Hotel. Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April. Yung March 11, na habang hinuhuli si Duterte, gumagawa ka ng pagnanakaw. Matindi kayo. delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, March Tinapura 11. March 11 yung hinuli si Duterte. So habang hinuhuli si Duterte, sige, kwento mo, anong nangyari? na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made. Klaro yan, ladies and gentlemen. The men of the president were stealing 2 billion pesos according to Lacson, while the former president, Rodrigo Roa Duterte, was being arrested at that time. Grabe kayo! Sir Benguenza, Ponieta. To Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion. Or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the president. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my 2 lawyers. Grabe ka magtahi-tahi ng He was also with his Lacson, lawyer. So, and that happened. The president received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, eto, meron akong notes dito eh. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely during the last days of October or early November 2020, last quarter. Yusek Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare eh. Of course, along with Yusek Cabral, kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bonoan na mag-prepare ng listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want to correct this. Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nang galing sa RDC bago po podohan? Complete with program report, complete with planning. Pero ito po, nauna pa yung pagpopondo, saka palang hahanapan ng items
na ililista sa NEP. Remember, bukod pa po ito, dahil ito, GAA na ito BICAM na ito And mind you, even during the NEP, anyway, mamaya ko na itackle yun. Ito yung sinabi niya rito. No? Ito, sinabi niya na si Trigib Olaybar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bonoan. Ayaw pa sabi raw, Mr. President. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Trigib Olaybar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala Grabe kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President. But in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO. Alam mo ba kung bakit na FLR? Alam mo ba, Rosalie, kung anong ibig sabihin ng FLR? Ang ibig po sabihin ng FLR, for later release. So bakit binarkahan ni BBM na for later release? Para, ang rason, ang sagot, para hindi may labas na wala siyang approval. At para ma-monitor niya. Yeah! For issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito do sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Kunwari ka naman. 26 billion po ang binato niya mula sa DPWH. 168 billion po ang binato niya mula sa unprogrammed allocations. So, wala yan. Palamuti lang yan para kunwari. Ano ka ba, Lacson? Para kang hindi ka military officer? Nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? 1 billion lang naman ibibito. Ano ka ba, ugok? Kumpara mo sa 100 billion na mawala. Palabasin niya, kunwari, ibibito pang advanced thinking na siya para kung may question, may pang-depensa siya. Ay, nako. Ikaw mga Lacson, gusto mo paikotin mo Pilipinas sa iyong mga style. Din observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examined. While you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. No, hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same. Di ba? It's the same, Mr. President. Same. The same. Yeah, ito yung tatlong items no, na nabito. Saldico list vetoed items. GAA Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City. O, yan ang binito. Wala nang iba. Ang 100 billion million. kabuuan, 81 billion sa projects na DPWH. Hindi binito. Binawasan lang 1 billion. 800, page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum, Abra. Page 322, construction of riverbank structure including irrigation system, integration of along Polo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Moalboal, Cebu, package 3, 100 million. Total, 1.15. Kung 1.15 lang yung Lacson. Ano ka ba? Sampaling kita dyan eh. Ang pinag-usapan ay pinasok 100 billion. Bawasan mo lang 1.95. Style lang yan para pang-depensa. Kunwari, hindi ako interesado. Bakit? Binito ko ito. Ay, nako. Gusto pa nakuhin Pilipino eh. Nagkataon ka na sa sunod. Marami nang bumuto sa'yo na hindi na bubuto ulit.
kung yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, No, Mr. President. si Pangulo pa rin. That's why I'm trying to explain this to our Ang bobo mo, gusto mo mapapaniwala ang Pilipino sa ginagawa mo? Sa ibig mo ba sabihin, sila si Amina Pangandaman, sila ni Bersamin, ay maggagawa ng insertion na hindi alam ng Pangulo? Otot mo! colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin and in the presence of the media, Maniwanagan sa iyo kasi nungalingan? maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo kasi yan, common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Siya nag-utos, i-EFLR niya. Kunwari. Hindi mo ba naisip yung kunwari? Ginagawa ba kaming bobo eh? Interjection, Your Honor. Yes, sir. Interjection, ako mag-interject. Hindi lang ako senador eh, pero mag-interject talaga ako. Mag-interject ako. Ito na. Just for clarity, the handwritten note, letter was given to the President yesterday. As I think Monday, Mr. President. Kahapon, Monday. Yesterday. And At 2 p.m. And thereafter, he asked There for were the- resignations. he asked for the resignation. In this case, Mr. President, courtesy resignation is a euphemism for firing. Yeah. All right, thank you. You know, Mr. President, Wala. Ginagawa nyo lang panakiputa si Bersamin at saka si Amina Pangandaman. the President is a very kind-hearted person. You know, I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? But you know, that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. Because, you know, you cannot, just fool around and misrepresent the President of the Republic of the Philippines. No matter how kind-hearted Grabe he is, drama nyo, no? let's not take advantage. Yun po yung Gumawa kayo nakakasama ng ng loob. plan para makalusot sa 100 billion. Lumalabas po, ladies and gentlemen, na dahil totoo po ang 100 billion na insertion, gumawa sila ng kwento para makalusot. Ito na ngayon ang ginawang kwento ni Lacson. Grabe kayo, ha? So, ano na, huling-huli kayo. Huling-huli siya. Huling-huli siya. Ngayon, lumabas, totoo pala yung kwento ni Saldico. Ngayon, anong gagawin natin? Pakinggan muna natin. Ito pa yung aking notes, di ba? Sinabi niya, narinig niya si Saldico. Ito, I heard Saldico's statement that he delivered 25 billion to President Marcos and Speaker Romualdez, representing the commitment for the 100 billion. This could not be true because I handled the 52 billion pesos and I caused the delivery of the commitment for the 52 billion to Yusek Traigib Olivar. Personally, Mr. President. Naniwala ka naman. Bakit hindi sinabi ng ano? Gumawa lang kayo ng pinagtahi nyo kung ano ang pwedeng ilusot, ginamit nyo na nga unang nasalita. Style nyo lang bulok. So let this be a lesson to everyone, no? To all of us. You know, sometimes kala mo lulusot ka. Ikaw, Pero papalusot. sooner or later,
it will catch up with you. Yes, so later we will catch Especially up if you with do you. it habitually. Ikaw hulihin namin. Who would know that the president would include in his zona? Mahiya naman kayo. Who would Palabas know na that- lang yun. I and my staff, Kunwari would lang work- yan, Lacson, hindi kami maniwala sa'yo, tarantado ka. after hearing the president's message on several case studies, Oriental Mindoro, Aha. First Bulacan District, who would know that Senator Marcoleta would call for a motu proprio investigation in the Blue Ribbon Committee? Wala po nakakaalam nito. Wala, para rin itong mga projections, wala makakapredict. These are, unpredictable variables that could explode right in our faces. Gusto ko lang ikukorek ikaw. Tinawag mo variable at tinawag mo unpredictable. Bakit? Ma-predict mo ba ang variables? Para maintindihan ng nakikinig sa akin, anong ibig sabihin ng variable? Sa algebraic solution, algebraic problem, let x equals to 1 plus y. If y is 5, what is x? Yung variable ang x. Ang y, variable din yan. Magkano ilalagay ko, palitan ko ang x, palitan ko y. Halimbawa, if what is x if it is y times 2? And y is equals to 3. So what is that? So y times 2, 3 times 2, 6. Ang variable ay hindi siya constant. The only thing that is certain is constant in any mathematical equation. Tapos tawagin mo, unpredictable. Matanda ka na. Siguro ikaw mamana sa pagiging pinakamatandang magnanakaw na si Enrile. Pakinggan niyo pa uli itong kagaguhan ni Lacson. Yes. And it would be too late for those responsible to repent. Ha! There is no such thing as repentance na hindi late. Lahat ang repentance late. Kaysa huli, lahat ang pagsisisi sa huli. Wala sa unahan. Masama rito, Mr. President, apektado yung buong bansa eh. Alam na apektado buong bansa eh. Kasi Naglayo- naglakaw si BBM. Gumagawa pa ng kwento para depensahan mo si BBM. Naglayo ang investors. Stock market is down. Ladies and gentlemen, ang ginagawa ni Lacson po ay gumagawa siya ng kwento. Kung maniwala kayo dyan, inilabas niya na ngayon sa kasalanan si BBM. Inosente si BBM. Ladies and gentlemen, kung mangyari man yan ng ganong kalaking halaga, ang ibig mo sabihin, hindi alam ng presidente? Kaluko kayo. O kayo, mga nanonood, maniwala ba kayo dyan? Na may ibang taong gumalaw, inamin nila na totoo yung 100 billion na insertion na sinasabi ni Saldico, tapos sinasabi nila, hindi lang daw na-deliver kay President, ibang tao dineliver kay Trigib Ulaygar. Sa tingin mo ba si Trigib Ulaygar, matapang siya, kukunin ang pera? Sa tingin mo ba ganon? Paano naman ang dineliver ni Gutesa? Yun ang mas marami. Ang delivery ni Gutesa sa Malacanang pa. Kaya pala, ginagawa ni Lacson, wina-water down niya, minamaliit niya yung testimonya ni Gutesa. Kaya pala, pinalabas nila si Attorney Pichi Rose Espera para i-disown. Sabihin na peke ang pirma niya doon sa affidavit ni Gutesa. Kaya pala, ngayon alam na natin. Grabe kayo. Magbasa na lang ako rito ng ano. Sige, pakinggan natin ano pang ending nito. Yun po yung masakit dito. So, I'm appealing to our co-workers in government. I think we've reached the point na dapat isipin natin, enough is enough. Pag sinabi mo enough is enough, pinagpatawad mo sila sa naunang gawa, kaya lang enough na. Putangin ng enough na. Wala, dapat parusahan, dapat ikulong lahat. I think I have made myself clear, Mr. President, Okay. that
there are persons responsible. Hindi kami maniwala sa ginagawa mo, Lacson. Ngayon, back to the NEP. Wala na. Wala na. I-out na natin ito. Hindi na. Wala. Puro kasinungalingan itong ginagawa ni Lacson. Just to save the neck of kanyang boss na si Bungbing Bungbong. Sana, sabi ni Muhaymin Marantao, Antony Pitero ka. Nakakuha si BBM ng matalinong abogado na si Lacson. Probinsyang Nagao Vlogs, kung walang kinalaman si BBM, Mr. Lacson, bakit nyo tinago si Gutesa? Roblox Claras, kabatan din yan, Sir Toto. Malaki na bigay kahit na di tatakbo sa 2031. Naku po siya. Magkano kinita niya sa Kuratong Baliling? Sir Lito Porñas, Glarong, Desi Reyes, kailangan nakaupo kayo sa senador. Pag nakaupo ang senador, nakabingado sa akin ng mga ito. Katsluat, huwag ka magaling-galingan, puro kasatsat, wala ka din naman alam, hindi kayo nakakatulong sa bayan, perwisok pa kayo mga utak didilis. Yan ang sabi sa akin. Ang didilis, kung didilis man tawag mo sa akin, mas matalino ako sa iyo. Kita mo, nahuli ko? Nelson Dingding, so alams na. Mariros, kahit anong pasikat-sikat ni Pinky, si BBM pa rin ang pumirma. Si BBM po ang pumirma ng budget at hindi si Bilsamin. Rimando Ribocas, talo si Saldi kay Bernardo kasi nagtago si Saldi, ligtas na si Bernardo. Nako. Dapat lumabas na. Hindi, antayin niyo muna. Bumalik ka lang kung si Sara na presidente. Huwag ka muna lumabas. Si Anthony Belches, walang kwentang investigasyon yan, puro opinion niya lamang, pinakinggan, puro hangin, walang naman. Carlito Porñas, magkano kaya naman ang utak nitong Kuratong Deser? Ito ba, mag-isip ang PMAR? So dapat i-dissolve ang PMA. Ano ba yan? Let me remind you, Lacson, you were once a cadet of the Philippine Military Academy na kami ang nagbabayad ng inyong mga allowances. Mga uniforme nyo doon, yung mga kapa ninyo, lahat ng mga gala uniform ninyo, kami nagbabayad niyan. And then, yours is the, what I call, as an institutional imprimatur into your minds, courage, integrity, loyalty. Dito sa ginawa mo, saan ang loyalty mo sa bayan? Ang loyalty mo doon kay BBM, klarong-klaro yan, Lacson. Saan ang bribery mo? Wala kang bribery kasi naduwag ka kay BBM. Saan ang integrity mo? Wala ka na integridad, sira ka na. Ngayon, pag may honor code na ino-observe at ikaw halimbawa, kaditi ka pa, minimum mo yan. A cadet does not lie, cheat, or steal, nor consent to the doing of any. Now that you lied, where shall I put you? You're no longer a cadet, but you're still bring with you the blood of a PMA principal. Sabi ni Jan Suarez, akala mo, Lacson, madali mo kaming mapapaniwala? Basta ang nandito sa Pilipinas na involved, kaya niyong magmanipulation o lagyan ng tape ang bunganga gaya ng ginawa niyo kay Gutesa na pinilit niyang mag-recant. Putang ina. Helen Baguio, meow meow, style nila bulok. Sige, kabsat. May nimbag ng maling mga kabsat ko. Kailangan matigil na ito. So si Texon, paniwalaan niya, sabi lang ni Bernardo, daw kaysa kay Saldi ko, hawak na nila yan kahit bakit siya pa nagsasabi niyan, bias na yan kapag sa hearing na yan, ng Blue Ribbon Committee niya. Naku, Elisa Barasan, Arnold Reyes Sagisag, dapat mag-imbestiga ka Pinky sa Ilocos Norte. Elpidio Tumibay, sabi ni Saldi ko, wala daw siyang perang pang nakuha sa mga insertions. John Disbaptist, ito talaga si Lacson.
nag-aabogado kay PBBM, common sense lang din paano siya nakasiguro na yung bineto ni PBBM ay yung 100 billion isa laki ng insertion. Sigurado ka ba na 100 billion binito? Hindi po 100 million na billion binito. 194 billion po ang lahat na binito. Sa 194, 26 billion po ang sa DPWH. At ang 168 billion ay doon sa unprogrammed allocations. Walang pondo. Saan ka makakita? Binoto, walang pondo. Oh. Tapos sinabi ni Lacson, sa 100 billion daw na inamin nila na pinasok, mayroon din naman na binito, pero 1 billion lang. Naku, hindi. Ang binito yung proyekto sa Puerto Princesa, sa Palawan. Magagalit sa inyong pinaka-Palawan. Ron TM, Dr. Sakto ang paghimay mo sa kwento ni Lacson. Cielo AG, at kay Saldi ko, kapananiwala, Diyos ko. Mas kapani-paniwala po si Saldi ko. Probinsyang Lagao, lahat gagawin ni Mr. Lacson para lang pagtakpan si BBM. Anthony Beltres, pang ilang hearing na yan sa Senado, wala ka pa rin napatunayan, Boy Tago. Lax Lacson ka talaga sa buong bayan. Nikki D, need nila protektahan si BBM hanggang 2028 nang maipalit nila pingklawan nilang presidente. Radito Satare, 10 Commandments, number 8, ang hahatol sa inyong gawa at sa araw ng paghukom, ikaw ay hahatulan ayon sa iyong gawa. Jairo Bernardo, sige Lacson, pagtakpan mo pa. Ilonggo, baka palisin na naman nila sina Bersamin. Pinalis na nga eh. Si Bersamin tsaka si Pangandaman. Yan ang ginawa na punching bag, absorber. Shock absorber, pangkunwari na sila ang bigelti. Mary Rose, Pinky, gusto namin marinig yan from Saldi mismo at hindi ang kwento mo. Stanley Robles, 7296, mas pinapaikot ka ng mga Duterte. Ha? Anong Duterte? Anong kinalaman ng Duterte sa 2025 na budget? Ha? Kakatawa kayo. Ay, Charlie Whiskey, FLR, yan dahil baka wala pang available funds. Hindi, sinisiguro Charlie. Ginagawang FLR para hindi makalusot sa kanya, hindi siya maisahan. G-Head Style TV, halatang playing safe itong si Lacson. Abuyas FG, andyan naman, mambintang na naman kay Bersamin at Buna. Hintayin nyo magsalita ang mga tao niyan, masunog naman. Kayo, hindi na kayo nakaahon, sa kay Saldi ko, sinisisi nyo sa lahat. Clifford de la Cruz, para bang walang nagrereklamo, release agad. Clifford de la Cruz, show naman yan, boss. Ang daming sinabi, ba't mo pakasuhan? Jairo Bernardo, ano pa bang hinihintay mo? Patawag mo na sina Olaybar at Bersamin. Baka ang ituro niyan ay si BBM. Naloko na. At the rebel says, ni-release na naman. Di ba'y tago? Ang totoong investigasyon, nasangkot. Sabi ni Charlie, why would Lacson question our agencies? How to do their jobs? Christopher Rino, Lacson, ikaw na ang judge. Labert Miriam, Doc Atty. Tirador Toto, karma na lang ang nangyari sa kanila. Naglaglagan na sila. Tirador, di ba may kaso? Ping, Probinsyanong Lagyaw Vlogs, nagpapaniwala, Mr. Lacson sa Pangulo, bagag ngayon. Michael Zambrano, Lacson ang tindi mo, alam na alam mo ang chismis mo, medyo sa katotohanan. Sabi niya, malapit-lapit sa katotohanan to. Pero sinungaling pa rin kasi kalat na malapit. Anong lapit man sa katotohanan? Kasi sinungalingan pa rin. George Oy, kwento mo more, Lacson. Kulas, Bersamin, Salde, Guardiola, Tambaloslos at PBM ang utak sa 100 billion. Kulas, Bersamin, Salde, Guardiola. At least inamin na ninyo, at least inamin nyo 100 billion. Una, sinabi ninyo, nagsinungaling si Saldico sa 100 billion. Sinabi pa ni Auntie Claire, paano mangyari na may 100 billion na insertion?
Binito ka ni BBM, 194 million. Ito po yung clear ganda. Ulitin ko lang. Tingnan mo ang veto message ni Marcos. Sinabi na dyan ang binito niya ay 26 billion lamang. Ang ibang binito na 168 billion ay unprogrammed allocation. Ngayon, para maniwala kayo sa akin, ilabas ko ngayon ang talaan ng DBM, Department of Budget Management. Para mabasa natin na sabay-sabay ang tinatawag na veto message ni BBM. Ito po yan, veto message. Ito, basahin natin na sabay-sabay. Halika na tayo at babasahin na natin na sabay-sabay. Ito makita niyo dito, 26 billion lamang po ang binito ni BBM. Ibig sabihin, at inamin naman ni Lacson ngayon, sa 100 billion, 1 billion lamang kinuha. Yung proyekto pa sa Puerto Princesa, nako. Nakikita ko, ginagawa niya lang ni BBM yan para kunwari, sasabihin, paano maniwala na kayo, ako ang nagpapalusot? Tinanggal ko nga 100 billion pinalusot mo, tapos tinanggal mo, 1 billion lang. Tapos itong papel na ito, nanggaling pa sa brown leather bag. Ano ba yung brown leather bag? Na sinabihan mo si Sildico, kasama si Romualdez, na maiwan na naman kayo sa Singapore, huwag lang maiwan itong brown leather bag. Ano ba yung brown leather bag? Ayun. Ito, yan po ang veto message. Kawawa naman si Bersamin. Parang pwede ko matawag na cowboy. Kaya may isa kong kanta. Bago natin basahin ang veto message, kakanta muna ako sandali lang para kay Mr. Bersamin, kay former Chief Justice. Nasira na talagang ang kapurihan para sa iyo. Chief Justice ka, dapat ikaw ay representante ng lahat ng tinatawag na kasantuhan, kabanalan. Tapos nakita ngayon, ikaw itinuturo na utak sa 100 billion. Basahin natin. Para ka na nga rin isang cowboy. Kaya kanta na lang. Ang kawawang cowboy, may baril walang bala, may bulsa wala namang pera. May 100 billion ka pero wala kahit piso, wala ka. Ganun ba yun? Ito po. Ito yung veto message ni Marcos. Ang pumirma nito si Lucas Bersamin. Sabi niya, we respectfully transmit here with 2 original copies of, ayun ang batas, RA number 12116, which was signed by President Ferdinand R. Marcos Jr., together with his line veto messages in accordance with Article 6, Section 27, Paragraph 2 of the Constitution, which provides that the President shall have the power to veto any particular items in an appropriations, revenue, or tariff bill. Ladies and gentlemen, yung hindi nakaintindi, ano ibig sabihin ng veto? Ang veto, disapprove. I-disapprove niya. Ito na ngayon. The Honorable Speaker, ladies and gentlemen of the House of Representatives, by the power vested in me by the 1987 Constitution, I hereby sign into law Republic Act RA number 12116, the General Appropriations Act for Fiscal Year 2025, entitled, yan, batas. Tapos, pero sinabi niya rito, pero meron akong binito. Direct veto. Yan, basahin nyo, direct veto. As I have emphasized in my budget message accompanying the FY or Fiscal Year 2025 National Expenditure Program, the aim of this administration in our medium-term fiscal program is to ensure that our government targets will respond more directly to the needs of the people. As strategic growth, enhancing fiscal consolidation is pursued, we must be clearly driven by this goal because much as we want to do everything we wish for our people immediately and all the same time, our finite resources compel us to exercise sound judgment to ensure our fiscal sustainability. We must not compromise our future. Thus, imperative need to program our priorities. Kaya, binito mo. Ito mga binito mo. Ito, palaking ko 26 billion, 65 million,
700,000 pesos. Yan ang binito mo sa DPWH budget. Hindi sa 100 billion. Oh, balik natin. Ano pa bang binito? Unprogrammed appropriations. Binito, ilan? Ito. 168 billion 240 million 648,000. Saan ka ba makakita niyan na presidente sa buong Pilipinas? Dito ka lang sa Pilipinas makakakita ng nag-disapprove na nagbibito ng unprogrammed appropriations. So nakita niyo na? Ang 100 billion na inamin ni Lacson na totoo ay hindi man lang na beto. Ngayon, bago ako lalabas, total may oras pa naman, ipapakita ko ngayon ang 100 billion na sinabi ni Saldico. Ito yon. Ito. Kung bakit dito tayo sa dulo, siguro. So, ito hanapin natin. Page na yun. Dito natin sa umpisahan. So, una. Ay. Bakit dito? Bakit dito lumabas? Ito. Ito. Ito yung cover page, ha? Ito pa. Hindi ito. Dali. Yun! Ito na. Ay, hindi. Basta ito yun, ha? Nakita ninyo sa aking site. Pakita ko sa inyo. Ito po yung 100 billion na budget na pinapasingit ibongbong. Yan. So, sa pinasingit, may nakalagay na amount.
Total, 81 billion. Sa 81 billion po na total, anong page ito? Page. Ay, tingnan niyo muna itong isa. Ito yung 18 billion na sinasabi ni Lacson na nagkamali siya 929 billion. Pero 18 billion lang po yun, 19 billion na halos. So, ayan po ang Department of Information and Communications Technology, 1.5 billion. Ang Department of Information and Communications Technology, another 5 million. 5 billion. Ito po yung proyekto na padamihin ang tower para lumakas yung signal ng cellphone natin. Kasi gagamit ito lahat ng cellphone companies, Globe, Smart, dito lahat po gagamit. Magiging common na magkaroon ng common web cell sites. Office of the President by Asian Summit 5.4 billion. National Housing Authority nagsingit 1 billion. Tapos National Electrification Administration nagsingit 2 billion. Philippine Coconut Authority sumingit ng 1 billion. Tapos Coconut Fertilization Program nagsingit ng 1.86 billion. So ito naman ang maramihang maramihang listahan, ito na po yung sa lahat ng rehiyon na pinasingit ni Bonget. Ito po yung kasama sa kabuuang 81 billion. Yun ang ano ko lang. Kasi ang dami eh. Hindi natin kayang basahin sa lahat-lahat sa dami. Okay? So, yan po yan sila lahat. So, siguro naman, nakita nyo na, lahat po yan ay inamin na ngayon nila na totoo. So, the only problem now is, ang issue, tinatanggi o tinatabunan ni Lacson na si President Bongbong Marcos ay kasama sa nagnakaw. Kundi, ang nagnakaw, mga tauhan niya na si Bersamin. Kaya tinanggal si Bersamin. Si Amina Pangandaman, na si Riosik Traigib Ulaybar, si Adrian Bersamin na apo ni Lucas Bersamin. So tinuturo nila lahat at kasangkapan si Lacson sa pagbuo ng kwento para maniwala ang taong bayan na walang ninakaw si Bongbong na kahit piso.
Ladies and gentlemen, tapos na rin po ako. Namatayin ko rin ang computer ko. Pasensya na po. Biglang nawala, oh. Ano ba yan? Billion-billion na pinag-usapan. Sa Diyos di na credible yan, kwento ni Lacson. Si Marcos, addict, unfit para mag-lead sa bansa base sa binubulgar ni Amy. Pasensya ulit ha, nawala ko, Jagger Yarte. Jerry Diaz is, how will the 28 billion total given by Co to BBM if installment naman yun? Kung bito dyan, makukuha naman sila sa iba. Maribal, Kuratong Baleleng. Melinis Jean, nakakasuka kaping tanong mo, sagot mo. Okay, tapos John Disbaptist, Mr. Pinky, we are not born yesterday. Prime, Sabanya, Simbahon, Bana, Toto, payroll na. Wala akong payroll. Ganun ang mga sagot ng mga tao. Ako po, kahit sino, walang nagbigay ng pera sa akin, Diyos lang po. Wala pong nagbigay sa akin ng pera. Hindi po ako kagaya sa iba dyan. Ayaw ko na banggitin mga vlogger, ha? Ayaw ko na mabanggit. Pero hindi ako sa kagaya nila. Probinsyanong Lagyaw Vlogs. Ang masasabi ko lang po, nire-recruit din ako ni Romualdez nung araw ng grupo niya. Pero hindi ako pumayag. Okay? So, tapos Probinsyanong Lagyaw Vlogs. ATC 109 Game Farm. Tama po kayo. Isa po ang diskarte nila ni Enrile. Pareho po sila mga sip-sip sa doble cara. John Disbaptist, todo sip-sip. Si Pinky dahil target niya gawing standard bearer. O nga, no? Tama ka, John Disbaptist. Nangangarap si Lacson na siyang ilalaban kay Sara Duterte. Jose Alan Mendez de Belen, pwede nang walang makuha sa liko. Sensations pero mga projects na lang. Jess Pontillas, Toto, asan na yung rally nyo? Wala na nga. Ay, natigil na. Total, nakuha na ng kapang purpose na expose na si BBM na addict. Raimondo Ribocas, defensor, ilabas ang nagtago po kay Gutesa, hindi Contesa po, Raimondo Ribocas, Gutesa po. Ang nagtago kay Gutesa, sila mga grupo ni Lacson. Probinsyanong Lagyaw Vlogs, beto ang budget pero nilagay sa program fund para madaling i-release. Berge Piquero, drama. Charlie Whiskey, algebra na topic natin. Sir Lito Portia, klarong protektahan si Junior. Roblox sa Clara, Sierras, kawatan din yan si Sir Toto. Kawatan din yan, Sir Toto. Sige, malaki na bigay kahit di na siya tatakbo. Probinsyanong Lagyaw, kung walang kinalaman si BBM, Mr. Lacson, bakit nyo tinatago si Gutesa? Raymond de Ribocas, Mohaimin Marantao, nakakuha si BBM ng matalinong abogado. Mata na kaya. Giyoto! Sirlito Porjas, karang Daisy Reyes, kaya makaupo kay Senator, Attorney, Engineer, Nelson Dingding. So alam sa pag ako pang senador, nako, kung ako hindi ako talaga mahiya na blangkahin ko to sa harap ng sa plenaryo. Basta para may kasama na si Marcoleta. Raimondo Ribocas, talo si Saldi kay Bernardo. Kasi nagtago si Saldi, siligtas naman si Bernardo. Okay. Hanggang dyan na lang na tayo, no? At maraming salamat po, Moses Aranas, Charlie Whiskey, ano ba yan? Okay. Hanggang dyan lang, paki-share, paki-like. Yan lamang ang aking gusto para naman tuloy-tuloy tayo. At sana aabot tayo 10 million na subscribers at followers para may kapangyarihan na tayo na lumaban pagka-presidente o kung ano pa man. Para maibigay ko ng pagbabago na kinakailangan natin para sa Pilipinas. Na kahit mamamatay natin sa mundo, ay hindi na magagalaw at patuloy na iinog ang ating bayang Pilipinas. Kahit na mga apo na natin ang hawak, tuloy-tuloy na yan. Magandang hapon po.